nasa YouTube, nasa Panambahan at dito po sa Zoom. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan po muli niya ako ng pagkakataon na magamit po dito po sa ating ministry ngayon pong gabi sa ating intercede night. At salamat sa Panginoon na binigyan po niya ako ng time para po makapag-prepare kahit po medyo busy po dahil na po Ramadan po dito ngayon. At yan nga po, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin ng saglit. Yes Lord, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Lord Jesus, override my preparation. Kayo po, Panginoon, ang manguna ngayong gabing ito sa aking labi, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, I pray din po, Lord, para po sa aming mga internet connection na nawa, Lord, ay maging maayos po ito, Panginoon. Lord, nawa, Lord, ay hindi lamang po namin ito mapakinggan, kundi maisap pamuhay din po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoong Jesus, salamat po. In Jesus' name I prayed. Amen. Ayun nga po, bali nasa last part na po tayo ng ating series na The Importance of Intimacy with God. At nun nga po mga last week, mga previous week po ay tinapik na po nila, Pastor po yun. At kung gusto niyo pong panoorin po, pwede niyo po yung panoorin sa ating YouTube channel sa Potter's House of Arabia. Makikita niyo na po yun. At yun nga po, ang pamagat nga po ng ating series ngayon ay The Importance of Intimacy with God. Doon po mga previous na ano po natin ay tinapik na po nila doon yung kung ano po nga ba yung ibig sabihin ng intimacy with God at yung pong mga paano po natin malalaman kung tayo po ba ay meron ng malalim na pagkakilala sa Panginoon. At meron pong mga sign kung ano po yon at binanggit na rin po nila yun. Ngayon ay i-review ko na lang po. Sabi po doon, 7 signs of intimacy with God. Yung una po ay you hate sin but you are filled with compassion for sinners. Number 2 po, you spend time in prayer, worship, and biblical study. Number 3, you have a still and calm mind and spirit. Number 4 po, you allow the Holy Spirit to lead you into righteousness. Number 5, you allow God to redirect your path when necessary. You aren't better than anyone and you are humble. Number 7 po, you allow God to strip you of self-hate, pride, pain, and anything that hinders intimacy. Ayun po yung mga sign na makikita po natin kung tayo po ay meron na po talaga intimate relationship with God. Ngayon. At umpisahan ko na rin po ngayon, ito po yung last part na po ng topic po natin na the importance of intimacy with God. Ano nga po ba yung intimacy with God? Intimacy with God means to hunger and thirst for Him, to know Him more, to love Him, to be in His presence. Yun po yung meron na po tayong kauhawan, kagutuman sa Kanya, yung gusto po natin na siya po ay laging kausapin, mahalin, at palaging yung gusto po natin na laging nandun po tayo sa presence ni Lord. Kapag po tayo ay tutulog, siya po yung huli nating iniisip at meron po tayong connection sa Panginoon na kahit sa pagising po natin sa umaga, palaging unang pagmulat po ng mata natin, pasasalamat na agad sa Panginoon ang ating naiisip. At syempre po yung kailangan kausapin po natin si Lord through prayer, through Bible, ganun po. At inuuna po natin palagi ang Panginoon bago po ang lahat.
At kung tayo po ay meron ng intimacy with God, nagkakaroon po tayo ng happiness and joy sa ating mga puso, di po ba, na ang saya-saya po lagi natin, na nandun na po yung peace, kasi po yung pagkakaroon po natin ng intimate relationship sa Panginoon, yun po yung pinagmumulan talaga ng kagalakan at saya sa ating mga puso, na kahit ano pa yung dumating po ng mga problema o mga stress ng buhay natin, hindi po nawawala yung saya natin at joy sa ating mga puso. Pero kadalasan po, marami pa rin po sa atin na yung pong dapat na ang Panginoon ang nasa puso natin ay pinapalitan po natin ng mga idolatry, yung pong mga idols. Yun po yung yun na po yung pumapasok sa ating mga puso. Yun po yung nakakalungkot na isipin, kasi po marami na po ngayon na hindi na po nila hinahangad yung pagkakaroon ng malalim na intimate sa ating Panginoon, na kalaunan ay nagkakaroon po ng suffering, pain, kasi nga po iba na po yung desire nila at hindi na po yung Panginoon. Kasi alam naman po natin na pag po yung puso natin ay hindi po sa Panginoon, temporary lang po yung happiness, temporary lamang po yung saya na mararamdaman natin. Hindi po yun pangmatagalan. Kaya yun po yung kailangan po ang ilagay po natin sa ating mga puso, yung ating Panginoon. At nung nakaraan nga po yung pong 3 linggo ng March ay nagbigay po sila ng mga benefits of intimacy with God. At magbibigay rin po ako ng mga benefits po pag po na-experience na po natin yung intimate relationship sa ating Panginoon. Number 1 po, you will become confident that God loves you unconditionally and comforts you in all your pain. At sabi nga po na alam na po natin na meron na po talaga tayong kasiguraduhan na may nagmamahal sa atin at mahal tayo ng Panginoon kahit ano pa po yung mangyari, kahit ano pa po yung gawin natin. Alam po natin na ang Diyos ay hindi po nawawala yung pagmamahal sa atin. And siya rin po yung nagbibigay sa atin ng kaginhawahan, sa ating mga sakit, sa ating mga kung tayo po ay nabibigat ng loob, siya po yung nagpapagaan nun. Ngayon nga po na kahit ano pa po yung mangyari, alam po natin na ang Diyos ay nandyan, na nagmamahal para po sa atin. At sabi nga po sa 2 Corinthians 1:3-4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinibigay sa atin ng Diyos ay mapapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Ayun nga po, pag po nandun na po yung malalim na pagkakakilala natin sa Panginoon, nandun na po yung meron na po tayong intimacy sa Panginoon. Alam po natin na kung paano i-comfort din po yung ibang mga tao. Kasi naranasan po natin sa ating Panginoon, di po ba, na parang naaawa na rin po tayo sa iba at kino-comfort na rin po natin. Kung halimbawa po yung kaibigan po natin ay naghihirap ang kalooban, tinutulungan po tayo ng Diyos kung paano rin po sila i-comfort. Ayun nga po, paano po ba tayo kino-comfort ni Lord? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, sa mga salita po niya. Nandun po yung mababasa po natin sa Kanya. Dun po sa Bible na mahal po tayo ng Diyos, at nandun po talaga makikita po natin doon na kinakausap po tayo ng Panginoon, pinapagaan po niya yung ating kalooban. O kaya naman po nagpapadala po si Lord ng mga kaibigan na magpapayo sa atin, magsasabi sa atin kung ano po yung mga dapat natin gawin, o kaya po yung mga tao po na makikinig lang po sa ating mga problema. Isang way na rin po yun
para gumaan po yung ating loob. At kaya naman po sa mga videos o sa mga preaching na minsan po nagpa-pop up na lang sa YouTube, katulad po sa akin dati, yun po yung way ni Lord nung meron po akong medyo mabigat po yung loob ko noon, at bigla pong na may nag-pop up na video at gumaan po yung loob ko noon. At kahit ano pa man po yung tools o way ni Lord, alam po natin na yun po ay nandun po talaga yung love niya, na mas maganda po talaga yung way ni Lord kaysa iba pa pong paraan, di ba po? Di ba po yung iba na pag masama ang loob o may problema, dinadaan po sa alak o ano pa man pong bisyo. Pero pag po kay Lord, nandun po talaga yung love niya, at alam po natin na nagmamahal po talaga siya sa atin. At kahit ano man po yung ways, alam po natin na iyon po ay mas better po kaysa sa iba. Di ba po? Ayun. Sabi po, yung naman pong pangalawa, medyo mabilis po. Yung pangalawa po na benefits na may experience natin sa pagkakaroon po natin ng intimacy with God. Number 2 po, you have access to supernatural strength to live righteously. Meron na daw po tayong access na magkaroon po ng supernatural na lakas na hindi po kayang ibigay ng mundong ito, na talagang sa Panginoon lamang po nagmumula. Ang sabi po sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Kahit anuman po ang dumating na pagsubok sa atin, anuman po yung nagpapahina sa atin, pero kung nandun po yung malalim na intimacy with God, sa ating Panginoon, siya po yung magbibigay sa atin ng extra strength, kalakasan na magpatuloy sa buhay. Halimbawa po, dito po sa trabaho ko, Ramadan po ngayon, medyo marami po yung trabaho. Pero, minsan po, kahit napapagod po ko, nandun pa rin po yung strength na ibinibigay ng Panginoon upang magpatuloy po ako sa trabaho. At kinabukasan po, ibinabalik po niya lahat ng lakas na nawala po sa akin, at may panibagong lakas po ulit ako. At sabi nga po, diba, na ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng lahat ng kailangan natin upang mag-glorify siya, upang magmahal tayo ng ating kapwa, na kahit hindi naman po, diba, kamahal-mahal. Si Lord po yung nagbibigay sa atin ng lakas upang mahalin po siya. Na kahit minsan po sinasabi natin na, Lord, iba naman po yung ugali nito, ganto-ganto. Pero mamahalin pa rin po natin dahil ganun po ang ating Panginoon. Minahal po niya tayo kahit tayo po ay hindi kamahal-mahal. At bibigyan din po niya tayo ng lakas upang yung pong mga taong yun, dalhin po natin sa kaharian ng ating Panginoon, na makakilala rin po sila. Si Lord po yung magbibigay sa atin ng extra na lakas, supernatural na lakas na upang mamuhay tayo ng matuwid. At sabi nga po sa 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang Diyos po ang magbibigay ng kalakasan sa atin sa lahat ng mga pagsubok na dinaranas natin ngayon sa ating buhay. Lahat naman po ng tao nakakaranas ng mga pagsubok at problema, di po ba? At normal lang po yun, di ba? Wala naman po tao na walang problema, hindi po nakakaranas. Pero sabi nga po na ang Diyos po yung magbibigay sa atin ng lakas. Ngunit ang Diyos ay magiging tapat po sa atin
Sinasala niya ang lahat ng mga pagsubok o bawat problemang ating kakaharapin. Nang sa ganon ay makaya po natin ito. At ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon po upang magtiwala po tayo sa Kanya ng higit pa. Totoo naman po yun, di po ba na kung tayo po ay dumaranas ng mga problema, mas lalo po tayong kumakapit sa Panginoon. Mas lalo po tayong nagtitiwala sa Kanya. Doon po natin nararanasan yung pong kapangyarihan ng Diyos. Doon po natin nakikita kung paano kumilos ang Panginoon dahil habang dumadaan po tayo sa mga trials o problema na yun, ang Diyos po yung nagbibigay ng paraan, nagbibigay ng way upang malampasan po natin at mapagtagumpayan yun. At alam po naman po natin, siguro po na-experience nyo na rin po yun na pag nalampasan nyo po yung problemang yun, mas lalo pong naging matatag, mas lalo pong naging malalim ang pagmamahal niyo po sa Panginoon at ang relasyon po niyo sa Panginoon. Na-experience ko na rin po yan na nung pong dumaan po ako sa mga problema, sa mga testing po, mas lalo po akong tumatag, mas lalo po akong lumakas. Kasi po, alam ko po na may kasama po ako sa pagharap ng mga problemang iyon. Ayun po, kaya kung tayo po ay merong intimacy with God, nandun po yung lakas natin. Siya po yung nagbibigay sa atin ng supernatural na lakas na hindi po natin kaya, hindi po natin akalain na magagawa po pala natin yun. Amen po ba? Ayun. Yun pong namang number 3, God protect us. Mahal po tayo ng Diyos at mahal po ng Diyos ang kanyang mga anak at hindi po niya hahayaan na tayo po ay masaktan o mapahamak. Alam po ni Lord kung ano pong mangyayari sa atin kinabukasan o sa hinaharap at nakikita po niya yon. Kaya nandun po yung protection niya na hindi po niya hahayaan na tayo po ay mapahamak o masaktan. Kagaya nga po di po ba ng yung pong mga inahing manok, tinitipon po niya yung mga sisiw niya at inilalagay po niya dun sa mga pakpak niya. Pinoprotectionan niya po. Ganon din po si Lord. Nilalagay po niya tayo sa kanyang mga kamay upang hindi po tayo mapahamak, upang hindi po tayo maligaw ng landas o masaktan. Sabi nga po, di ba, yung katulad din daw po ng ng pagmamahal po ng yung pong ina na oso, yung pong bear sa kanyang mga anak. Nagiging po siya malupit kapag po may nananakit sa kanyang mga anak. Gayon din po ang Diyos. Hindi po niya hahayaan na masaktan po tayo ng ating kaaway. Hindi po niya hahayaan na tayo ay mapahamak. Nandun po yung protection niya palagi sa ating buhay, yung pong safety. Yung pong safety po natin ang palagi po niyang iniisip. Share ko lang po, meron po akong kaibigan na mananampalataya din po. Nandito rin po siya sa Saudi at nakita po niya yung protection ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi hindi po hinayaan ng Diyos na mapahamak po siya. Nung time na yun po kasi, yung pong amo po niyang babae umalis at lagi-lagi po siyang sinasama ng amo niya pag po sila inaalis. Pero nung time na yun po ay hindi po sila isinama. Bali ang umalis lang po yung amo po niyang babae at isa pong anak. At nung time na yun po, na-aksidente po yung sinasakyan po nila at nasaktan po yung amo niya. At mabuti na lang po hindi po siya isinama ng amo niya. Kaya blessing na rin po na hindi po siya isinama at nandun po talaga yung protection ni Lord sa buhay niya dahil nagkakaroon na rin po kasi siya ng intimate relationship sa Panginoon. Kaya praise God pa rin po na hindi po siya isinama kasi baka kung isinama po siya nung time na yon ay napahamak din po siya. And yun po, hindi ko naman po sinasabi na
na hindi po ako natutuwa na na-aksidente po yung amo niya. Nandun pa rin po yung protection po ni Lord sa kanila kasi hindi naman po ganun kagrabe yung nangyari po dun sa amo niya. And dun po sa kaibigan po, protection din po ni Lord kasi hindi po sila isinama nung time na yun. Ayun po, di po ba? Talagang ang Panginoon, nakikita po niya kung ano po yung mangyayari sa atin. At hinahadlangan po niya kung ito po ay kung mapapahamak po ba tayo o hindi. Ayun po. Sabi nga po, di ba, He will shelter us under His wings, guide us out of harmful situation. Inaalis po niya tayo at ginagabay sa mga sitwasyon na masasaktan po tayo and deliver us from all our enemies. Ang talaga po, ang Panginoon ay protection po niya sa ating mga anak po niya. Yun po yung kung tayo po ay meron ng intimate relationship sa Panginoon, yung pong intimacy with God, mararanasan po natin ang God's protection. Sabi po nga sa Psalm 91 verse 4, He will cover you with His feathers, He will shelter you with His wings, His faithful promises are your armor and protection. Amen po, diba? Yung pong protection po talaga ng Panginoon ay nasa atin. Nandun po yung buhay natin sa kamay niya. Amen po. And praise God po. At ang aking kaibigan ngayon ay maayos po. And yun pong pang-apat po, God's favor. Ayan. Katulad po nung kwento po ni Joseph the Dreamer doon po sa Genesis, alam naman po natin, di ba po, na marami po siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Inihulog po siya sa balon. Alam ko po na marami na po may alam na. Inihulog po siya sa balon, ibinenta po, tapos po nakulong pa po siya na wala naman pong kasalanan. Pero si Joseph po ay hindi po siya bumitaw sa Panginoon, kumapit pa rin po siya. At kung mababasa po natin doon, nandun po yung sinasabi po sa Bible na ang God's favor po ay nasa kanya po, di po ba, na lagi po siyang sinasamahan ng Panginoon hanggang to the point po, di po ba, na in-exalt po siya ni Lord, tinaas po yung kanyang position na siya na po yung second in charge in all Egypt. Ganun po na kapag po tayo ay meron ng intimacy with God, nandun na po yung God's favor. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya, kumapit lamang po tayo at maghintay po tayo. At alam po natin na tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Sabi nga po sa James 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ano man po ang mangyari sa ating buhay, manatili lamang po tayong humble, manatili lamang po tayong tapat sa Panginoon at ano man po ang gawin natin, ibigay po natin iyon para po sa kaluluwalhati ng ating Panginoon at sa ikag-glorify po niya. At yun nga po yung pong benefits of intimacy with God. You will become confident that God loves you unconditionally and comforts you in all your pain. You have access to supernatural strength to live righteously. God protect us and God's favor. At yun po yung mararanasan natin, may experience po natin kapag po inilaan po talaga natin ang ating buhay, ang ating puso sa ating Panginoon, na nasain po natin na kausapin po ang ating Panginoon, magbasa po tayo ng Biblia, magdasal po palagi tayo na guide po niya tayo sa lahat ng oras at ilid po tayo ng Holy Spirit dahil alam po naman natin na tapat ang Panginoon. Kailanman hindi po niya tayo pababayaan. Sabi nga po, if we develop intimacy with God, the supernatural becomes natural. Kapag po nandun na po pag po namumuhay na ang Panginoon sa ating puso, kusa na pong lalabas yung mga supernatural na
kakayanan natin na hindi na po tayo mahihirapan pa na mahalin ang ating kapwa. Kasi natural na po sa atin iyon dahil ang Panginoon na ang nagdudwell sa ating mga puso. Kusa na po yung lalabas sa ating mga buhay. At yun lamang po, nawal ay hindi lamang po natin ito mapakinggan, kundi maisabuhay din po natin ang lahat po ng napakinggan natin sa buwan na ito. Kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo po yun sa YouTube channel ng Potter's House of Arabia. Maraming salamat po at to God be all the glory.
Purihin ka dakilain ka, O Diyos, sa pagkakataon na minsan pa ay maipanalangin po namin, hindi man namin maisa-isa ang pangalan ng mga nakasulat sa aming pong prayer points, praying that you may continue to bless them, heal them, at abutin mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Nakikiisa kami, Panginoon, sa mga panalangin ito at tumadalangin po ang iyong mapagpalang kamay ang siyang dumapo at humipo sa buhay at puso po ng bawat isang sa mga pangalang nabanggit. Pagpalain mo, Panginoon, ang nagbigay ng devotion sa Ate Isa. Patuloy mong i-bless ang kanyang buhay, gamitin sa iyong ubasan, ang kanyang pamilya na nasa Pilipinas, ay ingatan mo rin po. Sa lahat, Panginoon, ng nakiisa, sumama na sa mga nanood din po, Lord, i-bless mo nga po ang mga kapatid namin ito. Alam namin, Lord, na sa ganitong pagkakataon ay hindi naman po nasasayang ang aming mga ginugugol na oras sa panahong pagkakataon na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pong panambahan bukas. Ingat at samahan mo po kami at patuloy na tulungan. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Maraming salamat, mga kapatid, at kita-kits po tayo bukas. Purihin po ang Panginoon.